papasok ang bagong taon, karaniwang plano nating mas alagaan ang ating katawan. Marami rin ang nagpapacheck up sa doktor para malaman ang lagay ng kalusugan. Para sa mga kapuso nating mga babae, may paalala kami dito sa Pinoy MD. Yan ay ang alagaan din ang inyong vaginal health. At isa sa mga paraan para magawa niyo yan, maging maalam tungkol sa vaginal discharge. Ang vaginal discharge ay ang paraan ng ari ng babae na linisin ang kanyang sarili. Nagbabago ang dami nito sa bawat babae. Nakadepende rin ito sa kanyang menstrual cycle. Kung malinaw o kaya ay kulay puti at wala itong amoy, healthy ang ating vagina. Oktubre noong isang taon nang mapansin ni Robilyn na nag-iba ang kanyang vaginal discharge. Mula puti, naging dilaw daw ito. Naiirita po ako sa amoy, kaya lagi po akong naguhugas. Alam ko yung parang patay na daga, parang ganun po yung amoy siya, tapos malansa po. Naka-short ako, sumisingaw po siya. Lagi raw basa ang kanyang pakiramdam. Dumalas din daw ang pagkirot ng kanyang puson at babang bahagi ng kanyang likuran. Para raw pumuti ulit ang kanyang discharge, may nagpayo sa kanya na gumamit ng homemade douche o dutsa para sa arit. Pero di raw nagbago ang lumalabas sa kanya kahit pa ginawa na niya ito. Nang magpakonsulta naman sa doktor sa ospital, niresetahan siya ng antibiotic para sa kanyang bacterial vaginosis. Nalaman ding nagkaroon na ito ng komplikasyon, ang pelvic inflammatory disease. Kung kulay abo o kaya dilaw gaya ng sa kaso ni Robilyn ang discharge, maaring may bacterial vaginosis ang babae. Nangyayari ito kapag mas dumarami ang bad bacteria kaysa sa good bacteria na karaniwang nasa ari na talaga. Kung abnormal naman yung discharge, most especially if associated with an abnormal smell, ibig sabihin hindi na siya normal. So pwedeng may lesion doon sa loob o pwedeng may mga infection. So kailangan talaga mapatingnan siya sa gynecologist. Kapag naman nagbubuo-buo at may kaunting amoy, pwedeng may yeast infection ang vagina. Dala rin ito ng pagdami ng bakterya sa ari. May trichomoniasis naman ang isang babae kung yellow-green ang discharge at may amoy. Dulot ito ng isang parasite. Sa tatlong ito, trichomoniasis lamang ang naipapasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik. Sa ngayon, pinagagaling pa rin ni Robilyn ang kanyang bacterial vaginosis. Payo niya sa ibang babaeng nakakaranas nito, huwag nang mahiya at magpakonsulta agad sa isang gynecologist. Paliwanag ng eksperto, para masigurong maging normal ang vaginal discharge, mahalaga na maging balanse rin ang pH level ng ari. Magagawa ito kung magpapaka-healthy at palalakasin ang resistensya. Magkaroon ng tamang feminine hygiene. Umiwas din sa sobrang pagkain ng complex carbohydrates gaya ng tinapay, kanin at pasta na maaaring makapagparami ng yeast na dahilan ng pagkakaroon ng yeast infection. At kung makikipagtalik, ay siguruhing safe sex ang gagawin. Maselan man, kailangan pa rin syempleng pag-usapan dahil bahagi ng pagiging malusog ang pag-aalaga sa lahat ng parte ng ating katawan.